Hello Libra! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ano yung relationship nyo. Sa huli, kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Wands in reverse. Meron kang hinihintay o kaya resulta na gustong makamit. Kaya lang merong hadlang o kaya nagkakaroon ng delay. Gusto mong maresolbahan na itong issue na nangyayari sa iyo. At saka, kung pwede lang mabilisan. Kaya lang, wala ka ring magawa. 6 of Swords, 9 of Pentacles. Mukhang kahit dito nagmamadali ka, ang bilis ipakita ng cards mo. Sa mga cards na ito ay pinapakita na nagmo-move on ka na sa bagong direksyon ng buhay mo. Kasi ayaw mo nang maranasan yung painful na situation na nangyayari sa iyo. Nilalakasan mo yung loob mo. Dahil sa positibong pagkilos mo, maganda yung magiging resulta. Malalagpasan mo yung problems na kinakaharap, magkakaroon na happiness, magiging pabor yung kapalaran sa iyo. Ang ilan sa inyo ay nakaranas ng breakup o kaya divorce. Ang ilan sa inyo pipiliin mo na mag-move on. Ang iba naman, kahit walang pag-uusap, mas pinipili mo yung magandang kapalaran sa future. At saka pinapaalala din ng mga cards, ano man ang situation mo, ay lakasan mo yung loob mo. Kumaga, baguhin mo sa pagiging matatag. Kasi ito yung mabisang paraan para matulungan mo yung sarili mo at makalimot sa mga negative experience. Na positive naman, na makakalimutan mo talaga, may babalik mo sa kondisyon yung sarili mo at magiging maganda yung dating sa iyo ng kapalaran, pabor kahit sa career at saka financial. At saka ang ilan sa inyo na single, this time, mas kontento ka na at happy sa buhay mo. At sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng bagong karelasyon at sa kanya mo may enjoy yung happy at kontento na pamumuhay. Connected itong card mo na confidence. Ang ibig sabihin nito ay lumayo ka sa mga negatibo. Mas i-welcome mo yung positive at saka hindi mo kailangan i-compare ang sarili mo sa iba kasi may kanya-kanyang kapalaran at saka swerte. Yung sana all na salita, sabi ni Father sa misa, hindi raw yun magandang salita. Yun yung pagkukumpara mo sa sarili mo sa kapwa. Kailangan ng patience kasi darating din yung para sa iyo. Itong Page of Cups naman ay para sa feelings ng person mo, na ang ibig sabihin ay merong happy message na darating sa kanya. Na ang ibig sabihin, lahat ng gusto mong gawin sa buhay, wala nang pipigil sa'yo. Kumbaga, wala nang restriction. Sorry guys pero parang masaya pa yung person mo na wala na kayo, na tinanggap mo na yung mga decisions ng person mo. Yun yung pinapakita ng card ng person mo Itong Knight of Swords at the Hierophant, may pagkalito sa iyo. Nang ibig sabihin, susundin mo ba yung sarili mong landas na gustong tahakin o sumunod sa tradisyon? At saka ipinapakita rin na confident yung person mo na ipagpatuloy kung ano yung goal na gusto niyang mangyari sa buhay niya. At ang advice ng mga cards ay huwag masyadong magmadali
sa mga sitwasyon na gustong kaharapin, single ka man or nasa relationship. Lalo na't ang ilan sa inyo gustong-gusto mo na magkaroon ng yung bang next level, yung relasyon o kaya yung buhay mo. At ang paalala ng mga cards, yung biglaang decision, yung pagmamadali, hindi yan makakatulong sa iyo sa present man or future. Lalo na pinapakita ng mga cards na ang ilan sa inyo or yung person mo, medyo pa siya bata. Maybe sa edad niya or sa isip. Kung gusto mo talagang magpaka-mature sa bawat decision na gagawin mo, kailangan maging loyal ka, magtiwala, at saka sundin kung ano yung mga nakasanayan or tradisyon. At para sa mga single, kailangan klaro din sa'yo kung ano yung relasyon na gusto mo. Pero makakakilala ka ng potential person na pwede mong mapagkatiwalaan at saka secure. Ang ilan naman na nasa relationship, yung person mo ay faithful, loyal, at saka sumusunod siya sa tradisyon. Pareho kayo na yung bang may takot sa Diyos. Ito naman yung advice ng mystical card, commitment. Ang ibig sabihin nito ay pag-isipan mong maigi yung loyalty mo at saka kung ano yung mga dapat mong i-focus na mga pangarap na gusto mong magkaroon ng katuparan. At saka maybe ang ilan sa inyo, nagtanong ka na sa person mo kung ano ba yung patutunguhan ng relasyon nyo. Pero merong person na hindi ready para sa mas malaliman na relationship, yung bang kasal. Alamin naman natin yung patungkol sa relationship nyo at saka babanggitin ko na rin yung patungkol sa career, financial at health. 7 of Pentacles, 4 of Cups at 3 of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na nagkakaroon naman ng katuparan yung mga pangarap mo. Lalo na't masipag ka naman at saka patient. Yun nga lang, ang ilan sa inyo hindi ka satisfied sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo or ibinibigay ng universe. Suriin mo kung ano yung mga goal na gusto mo magkaroon ng katuparan. Sa career, nakadalawang good news ka na merong magandang mangyayari sa business mo or career. Kumbaga, reward dahil na rin sa pagpupursige mo. Kahit sa mga nag-aaral, meron din magandang resulta. Sa financial, connected pa rin ito patungkol sa career. Kung merong offer sa'yo, huwag mo itong tanggihan. Para na rin ito sa experience mo. At ito rin yung chance na para mag-improve yung financial mo. At saka sikapin na huwag pa-apekto sa mga negatibo. Ituloy mo kung ano yung mga plano mo. At syempre sa health, matutuloy mo talaga yung mga plano mo. Lalo na't ang ilan sa inyo ay desidido ka na pangalagaan yung kalusugan mo. Ang ilan nagda-diet o kaya itinitigil na yung mga addiction. Sa mga nasa relationship, maganda yung teamwork nyo ng person mo. Nagtutulungan sa career at financial. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, kung may problema sa iyo patungkol sa relasyon, sabihin mo ito sa person mo. Kasi yung mga plano niya pang long term at saka yung maging stable ang relasyon nyo. At para sa ilang single, nagkaroon na ng healing, kaya meron ng mga magandang oportunidad na darating sa iyo patungkol sa love. Pero kung ang ilang single nagkaroon na ng healing at gusto mong mas mag-focus sa personal mong buhay, makakabuti rin yun sa iyo. Tuloy-tuloy yung progress ng buhay mo, anuman ang desisyon na tahakin mo. Itong additional card na 10 of Swords, nakatatlong cards ka na pagdating sa mga decisions, hindi mo kailangan magmadali.
Maging wise sa pagkakaroon ng desisyon at umiwas sa trauma or drama para tama yung mga decisions mo. Pang-apat na card na ito, sign na itong card na ito na judgment na kailangan ng pagbabago, hindi pa huli yung lahat. Kaya ako sinabing pang-apat kasi kailangan mo suriin kung ano yung makakabuti para sa iyo, yung walang pagsisisi. Itong Four of Wands naman, ang ibig sabihin ay malapit ka na sa pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Hindi mo kailangan mawalan ng pag-asa kasi makakamit mo rin yung tagumpay. Positive kasi itong card na ito lalo na pagdating sa progress. Meron kasing person na hindi pa ready para sa pagbabagong nangyayari sa buhay. Pero mahirap makontrol yung buhay natin. Kailangan nating sumunod. At saka paulit-ulit lang yung mga cards na mas itinuturo sa iyo yung mas makakabuti sa iyo kaysa sa mga biglaang decisions o kaya yung mga pagsisisihan mo lang sa huli. Ay siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. 6. Love, harmony, relationship. 888. Abundance and all good things are coming your way.